Alam niyo ba na nitong nakaraang linggo lang, naglabas ng mahigit 3 million pages ng dokumento, 2,000 videos at 180,000 pictures ang US Department of Justice? Ano nga ba ito? Okay, share ko lang guys, someone asked. Let's talk about the Epstein case. Sino nga ba si Epstein at ano ang kasong ito? Disclaimer lamang, ang videong ito ay naglalaman ng sensitibong mga litrato at usapin. Ito rin ay for awareness and education purposes lamang. Lahat ng mga babanggitin ko sa videong ito ay base sa mga facts from reputable sources. Let me explain something. Ito si Jeffrey Epstein, isang financier at isang mayaman na businessman. Pero hindi siya pinanganak na bilyonaryo. In fact, noong 1974 to 1976, nagsimula siya bilang math teacher sa Dalton School sa New York. Pero kahit wala siyang degree, nakuha niya ang atensyon ng mga malalaki at sikat na tao sa US dahil sa kanyang talino. After 2 years ng pagiging teacher, pumasok siya sa finance sector, specifically sa Bear Stearns na isang global investment bank and financial services firm. At doon niya na-master ang kakayahan niya sa paghawak ng pera ng ibang tao. Pero ang tunay na plot twist ni Epstein ay si Leslie Wexner. Siya ang bilyonaryong may-ari ng Victoria's Secret. Ginawa ni Wexner si Epstein na manager ng lahat ng pera niya. Binigyan niya si Epstein ng halos godlike power sa kanyang finances, mansions at mga private jet. Dito nagsimula ang pag-build ni Epstein ng kanyang image bilang isang international financier. Kahit na sa totoo lang, wala siyang clear na source of income bukod sa mga connections niya. Fast forward, naging sobrang yaman ni Epstein. Siya ang may-ari ng isang private island sa Caribbean called Little St. James. Kilala ito ngayon bilang Island. Bakit nga ba? Well, may madilim kasi siya na sekreto behind his billions. Mula noong 1990s hanggang early 2000s, nag-operate si Epstein ng isang international trafficking ring, kasama ang kanyang accomplice na si Ghislaine Maxwell, girlfriend niya. Allegedly, nag-set up sila ng isang pyramid scheme ng abuse. Kukuha sila ng mga batang babae at ang mga batang ito ay babayaran para mag-recruit pa ng ibang biktima. Basically, para pagsamantalahan ni Epstein at ang kanyang mga powerful friends ang mga batang ito. Ang pangyayaring ito ay disguised bilang isang massage job. Lalapit sila sa mga batang babae age 14 to 17 years old sa mga malls or school areas at i-offer ang job na ito with high pay, not knowing na magiging biktima sila ng trafficking. Actually, hindi lang talaga ito about gratification or para isatisfy ang sarili nila. Ayon sa mga bagong investigasyon ngayong 2026, ang buong island ay may mga hidden cameras at recording devices. Ang goal? Blackmail. Pero bakit nga ba sobrang daming tao ang involved sa case na ito? Mga rich and famous people. Sa ngayon, may tatlong tinitignan na anggulo ang mga otoridad. Si Epstein kasi ang kumbaga concierge or parang caretaker ng mga elite at mayayamang tao. Kung kailangan mo ng private jet, funding para sa research, or invitation sa pinaka-exclusive na party sa buong mundo, siya ang tatawagan mo. Pangalawa, ginamit kasi ni Epstein ang pera niya para i-fund ang mga sikat na scientist. Gusto niyang magmukhang intellectual at philanthropist. And lastly, once na pumasok ka sa mundo niya at tumanggap ka ng favors, hawak ka na niya. Ito ang tinatawag na honeypot strategy. Gagamitin niya ang mga record para siguraduhin na kahit anong mangyari, poprotektahan siya ng gobyerno at mga nasa kapangyarihan. At dahil sa mga inhumane activities na ito ni Epstein, nahuli siya noong 2008 sa Florida. Pero dahil marami siyang connections, nakakuha siya ng sweetheart deal, isang controversial na plea bargain, kung saan 13 months lang siya nakulong at pinayagan pa siyang lumabas para magtrabaho. At noong 2019, naaresto ulit siya under federal trafficking charges. Pero bago pa matuloy ang trial, namatay siya sa kanyang kulungan. Ang official ruling. Pero hanggang ngayon, maraming conspiracy theories patungkol dito. Ayon sa mga available information, ang dalawang kamera na nakatapat sa kulungan niya ay parehong hindi gumana nung gabing yon. Ang mga guards na dapat nagbabantay sa kanya bawat 30 minutes, nakatulog daw at nag-falsify ng records. At ilang araw bago siya namatay, tinanggal ang kasama niya sa kulungan, kaya mag-isa lang siya doon. Sa madaling salita, ang taong nakakaalam sa lahat ng sekreto ng mga elite people ay nawala. Fast forward to today. Sa loob ng mahabang panahon,
Maraming documents ang nanatiling sealed o tago, pero dahil sa Transparency Act na ipinasa kamakailan, napilitan ang DOJ sa US na ilabas ang lahat. May mga bank records na lumabas na nagpapatunay na ang mga malalaking kumpanya ay direktang nagpapadala ng pera sa trafficking operation ni Epstein. May mga video and photo evidence na rin na tinitignan ngayon na nagpapakita ng mga rich and famous people na kasama ni Epstein. Ngayon, pinapatestify na ang mga Clinton na isa sa mga alleged na sangkot sa kasong ito. At may mga debate kung sapat ba ang reductions o pag-cover sa mga pangalan ng biktima para maprotektahan ang privacy nila. In fact, tinanggal pansamantala ang mga files online dahil nagkaroon ng botch reductions o nag-leak accidentally ang mga pangalan ng survivors. Ang Epstein case ay hindi lang basta tungkol sa iisang tao. Ito ay kwento patungkol sa korupsyon sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang files na binabasa natin ngayon ay pagtatangka ng mundo para isiwalat ang katotohanan at ma-serve ang justice sa mga biktima. Yun lang. Bye!